Hindi pa natatanggap ng Metropolitan Manila Development Authority ang formal request ng Senior Citizen Part List para sa hiling na exemption ng mga senior citizen sa odd-even scheme. May ilan kasi matatanda ang hirap ng gumamit ng public transportation at gumagamit na lamang ng pribadong sasakyan para sa kanilang medical check-up. Ayon sa MMDA, inaaral pa nila kung pagbibigyan ang naturang request. So, we will study it kasi baka ma-defeat naman po yung purpose since ang hinahabol nating time frame para sa EDSA rebuild is only 18 to 24 months. And papakinggan mo namin but at the end of the day, it's the final decision of our chairman kung mag-grant po siya ng mga exemptions. Samantala, makikipagpulong rin ng MMDA sa mga bicycle user group upang hingin ang kanilang panig sa panukala na gawing shared lane ng exclusive bike lane sa EDSA. Sa EDSA Rebuild, isang linya na magsisimula sa inner lane o ang EDSA busway, magsisimula ang konstruksyon. Wala ho talagang magagawa. Kailangang alisin yung mga bollards because of the EDSA Rebuild. Alisin ho talaga yung nasa outermost lane. So most of them are supportive. At sabi nila wala naman talagang magagawa. We have to comply, we have to support. Nilinaw din ng MMDA na kabilang din sa exempted sa odd-even scheme ang marked media vehicle. Pero hindi naman sila exempted sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Huwag naman po sila sumalubong sa one-way, huwag naman po magbeating the red light. Yun nga po yung pakiusap namin because this courtesy, itong pribilehong binibigay natin sa mga kababayan natin sa mga emergency vehicles, media vehicles, sana naman po, huwag naman pong abusuhin. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.